Nagigising ka ba sa gabi dahil sa matinding pananakit ng binte? Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung ang tunay na lunas ay hindi nasa iyong gamutan kundi nasa iyong plato? Ang mga leg cramps sa mga senior ay hindi lang nakakainis. Masakit, ito, nakakapagod at madalas hindi nauunabaan. Paano kung may simpleng at masasarap na pagkain na natural na magpapakalma ng iyong mga kalamnan, magpapabuti ng sirkulasyon at makakatulong sa iyong pagtulog ng walang cramps? Sa video na ito, ibubunyag namin ang top 10 na pagkain na suportado ng siyensya para maiwasan ang leg cramps at panatilihing malakas, malusog at mobile ang iyong mga binte. Walang kailagang reseta. Ang ilan sa mga pagkaing ito ay baka nasa iyong kusina na, pero ang iba ay maaaring magulat ka. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa comment kung saan ka nanunood at ilang taon ka na. Okay, simulan na natin. Una, saging. Bakit itinuturing ang saging bilang isa sa kinakamahusay na pagkain para maiwasan ang leg cramps sa mga senior? Ang saging ay madalas tinatawag na nature's electrolyte pills dahil sa taglay nitong potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pagre-regulate ng muscle contraction at nerve signals. Ang kakulangan sa potassium ay isa sa pangunahing dahilan ng masakit na leg cramps, lalo na sa gabi. Para sa mga senior na natural na bumababa ang muscle mass at hydration level dahil sa edad, ang saging ay isang madaling paraan para maibalik ang balanse. Paano ba talaga nakakatulong ang potassium para mabawasan ang cramps? Kapag bumaba ang potassium level, ang mga kalamnan ay nagiging mas sensitibo sa nerve impulses na nagdudulot ng biglaang pag-contract o cramps. Ang potassium ay gumagana kasama ng sodium at magnesium para panatilihing kalmado at responsive ang mga muscle fibers, hindi twitchy at tense. Ang isang medium-sized na saging ay naglalaman ng halos 400 mg ng potassium na malaking tulong para sa healthy muscle function. Pareho ba ang potassium content sa lahat ng saging? Hindi lahat. Ang mas malaki o mas hinog na saging ay may mas maraming asukal, samantalang ang mas maliit o medyo hilaw na saging ay may mas maraming resistant starch at mas mabagal matunaw, mainam para sa blood sugar control. Kung ikaw ay may diabetes o nagmo-monitor ng carbs, piliin ang maliit at firm na saging na may sapat na potassium nang walang bigla ang pagtaas ng blood sugar. Pwede bang makatulong ang saging sa muscle cramps at nerve discomfort? Oo, bukod sa potassium, ang saging ay may konting vitamin B6 na mahalaga sa nerve function. Ito ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga senior na nakakaranas ng pangingimi, mild neuropathy o restless legs kasabay ng cramps. Ano ang pinakamahusay na paraan para kumain ng saging ang mga senior? Ang saging ay versatile at madaling tunawin, kaya mainam ito para sa almuerso o merienda. Pwede itong islice sa oatmeal, i-blend sa smoothie kasama ng spinach at Greek yogurt o isabay sa mga nuts para sa kombinasyon ng potassium, protein at magnesium. May panganib ba sa pagkain ng saging para maiwasan ng cramps? Para sa karamihan, ligtas at nakabubuti ang saging, pero ang mga senior na may chronic kidney disease o mataas na blood sugar ay dapat mag-ingat dahil ang sobrang potassium o natural na asukal ay maaaring magdulot ng komplikasyon. Kung ganito ang sitwasyon, ang avocado o leafy greens ay maaaring alternative na pinagmumulan ng potassium. Pangalawa, avocado. Bakit mas mabisa ang avocado kaysa sa saging pagdating sa pag-iwas sa pulikat? Bagamat kilala ang saging bilang pinagkukunan ng potassium, tahimik na nangunguna ang avocado sa dami ng potassium at magnesium, dalawang mineral na critical para sa paggana ng kalamnan. Sa katotohanan, mas maraming potassium ang isang avocado kaysa sa isang saging, kasama pa ang malulusog na taba na sumusuporta sa kalusugan ng nerbyo at pumipigil sa pamamaga. Hindi lang ito ordinaryong prutas, kumpletong suporta para sa buong katawan ang nasa loob ng berdeng balat nito. Paano tumutulong ang malulusog na taba ng abokado sa kalusugan ng kalamnan? Sagana ang abokado sa monounsaturated fats na pumipigil sa systemic inflammation,
isang pangunahing sanhi ng paninigas ng kalamnan at iritasyon ng nerbyo sa mga nakatatanda. Tumutulong din ang mga tabang ito sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D na mahalaga sa pag-regulate ng calcium at pag-contract ng kalamnan. Gaano kahalaga ang magnesium kumpara sa potassium sa pag-iwas sa pulikat? Sobrang importante. Ang magnesium ay natural na nagpaparelax ng kalamnan, pinipigilan ang sobrang paggalaw ng nerve signals na nagdudulot ng pulikat. Madalas kulang sa magnesium ang mga matatanda dahil sa gamot o pagbaba ng absorption habang tumatanda. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng abokado ay makakatulong maibalik ang balanse at magbigay ng ginhawa mula sa pulikat at muscle spasms. Pwede bang makatulong ang abokado sa mga matatanda na may rayuma o pananakit ng kasukasuan? Oo, at dyan lalong nagiging espesyal ang abokado. Ang mga taba nito ay may phytosterols at antioxidants tulad ng lutein na napatunayan na nakakabawas ng pamamaga at paninigas ng kasukasuan. Para sa mga matatandang may pulikat at pagod na kalamnan dahil sa arthritis, doble ang suportang ibinibigay ng abokado. Paano dapat isama ng mga matatanda ang abokado sa kanilang diet para masulit ang benepisyo? Napaka-versatile ng abokado. Pwedeng isama sa matatamis o maalat na pagkain, ipahid sa whole grain toast, i-blend sa green smoothie o i-dice sa salad kasama ng leafy greens. Kapag isinabay sa mga pagkaing mayaman sa magnesium o calcium, mas lalong tumitibay ang epekto nito sa kalamnan at nerbyo. May downside ba sa regular na pagkain ng abokado? Mataas sa calories at taba kahit malusog na taba ang abokado, kaya dapat kontrolin ang portion lalo na para sa mga nag-iingat sa timbang. Mataas din ito sa potassium, kaya dapat magkonsulta muna sa doktor ang mga may sakit sa bato bago ito regular na kainin. Para sa karamihan, kalahating abokado na ang ilang beses sa isang linggo ay sapat na. Paano ihahambing ang abokado sa ibang pagkaing pampawala ng pulikat sa listahang ito? Hindi tulad ng ibang pinagkukunan ng potassium o magnesium na walang healthy fats, kumpleto ang abokado. Pinagsasama nito ang electrolytes, anti-inflammatory compounds at heart-healthy fats, kaya isa ito sa pinakamabisang pagkain para sa mga matatanda na gustong natural na maiwasan ng pulikat. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, coconut water. Ang coconut water ay madalas tinatawag na sports drink ng kalikasan at may magandang dahilan para dito. Likas itong mayaman sa electrolytes tulad ng potassium, magnesium, sodium at calcium na lahat ay mahalaga para sa tamang muscle contraction at hydration. Lalo itong nakakatulong sa mga matatanda na nakakaranas ng pulikat dahil sa dehydration, mababang mineral levels o side effects ng gamot. Paano nagkukumpara ang coconut water sa plain water o sports drinks pagdating sa hydration? Bagamat mahalaga ang plain water para sa hydration, kulang ito sa electrolytes content na kailangan para suportahan ang muscle function. Sa kabilang banda, maraming commercial sports drinks ay may added sugars, artificial flavors o mataas na sodium na hindi ideal para sa mga matatanda, lalo na sa may high blood pressure. Ang coconut water ay nagbibigay ng mas malinis at lower sugar alternative na natural na nag-hydrate at nag-replenish ng minerals. Ang potassium ba ang pangunahing mineral sa coconut water na nakakatulong laban sa pulikat? Oo, pero hindi lang ito. Ang isang tasa ng coconut water ay naglalaman ng halos 600 mg ng potassium, mas mataas pa sa saging. Nagbibigay din ang coconut water ng magnesium at kaunting calcium at sodium na nagbibigay ng balanced mineral blend na tumutugon sa iba't ibang sanhi ng pulikat sa binte. Pwede bang makatulong ang coconut water sa pulikat na dulot ng mga gamot tulad ng diuretics? Talagang oo.
Maraming matatanda ang umiinom ng diuretics para sa high blood pressure o heart conditions. Ang mga gamot na ito ay madalas nagdudulot ng pagkawala ng electrolytes, lalo na potassium at magnesium, na maaaring magdulot ng madalas na pulikat. Ang coconut water ay isang bayayat at epektibong paraan para maibalik ang mga nawalang electrolytes nang hindi nabibigla ang sistema. Kailan ang pinakamainam na oras para uminom ng coconut water para maiwasan ang pulikat? Epektibo ang coconut water sa araw man o bago matulog. Ang pag-inom ng isang baso pagkatapos ng light physical activity o sa gabi ay makakatulong ma-recharge ang electrolyte levels at maiwasan ang pulikat sa gabi. Mainam ding ito para rehydrate pagkatapos magpawis o uminom ng mga gamot na nagdudulot ng fluid loss. May mga precautions ba para sa mga matatanda sa regular na pag-inom ng coconut water? Oo. Bagamat ligtas ang coconut water sa pangkatawan, mataas ito sa potassium. Kaya ang mga matatanda na may chronic kidney disease o ilang heart conditions ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago ito inumin araw-araw. Mahalaga rin na piliin ang unsweetened varieties para maiwasan ang hindi kinakailangang sugar intake. Pang-apat, itlog. Kilala ang itlog sa mataas na kalidad na protina nito. Ngunit pagdating sa pag-iwas sa pulikat, ang tunay na lakas nito ay nasa taglay nitong bitamina B12. Mahalaga ang bitaminang ito sa paggana ng nerves at produksyon ng red blood cells, parehong kritikal para sa paghahatid ng oxygen at pagkontrol sa galaw ng muscles. Kung kulang sa bitamina B12, maaaring magkaroon ng maling pag-aktiva ng muscles, manhit ang nerves, at mas madalas manglari ang pulikat, lalo na sa gabi. Paano nakakatulong ang bitamina B12 sa kalusugan ng nerves at muscles? Tumutulong ang bitamina B12 na panatilihin ang protective coating sa palibot ng nerves. Tinitiyak na maayos ang paghahatid ng signals sa pagitan ng utak at muscles. Mas mataas ang risk ng kakulangan sa bitamina B12 sa mga matatanda dahil bumababa ang absorption nito habang tumatanda. Ang itlog ay isang madali at bayayat o tinagmumulan ng importanteng nutrient na ito. Sapat na ba ang egg white o kailangan din ang yolk? Depende ito sa health goals mo. Ang egg white ay mayaman sa protina at walang kolesterol, kaya ito ay heart-friendly na opsyon para sa mga matatanda na may mataas na kolesterol. Subalit, ang bitamina B12, bitamina D at healthy fats ay pangunahing matatagpuan sa yolk. Para sa mga nag-aalala sa kolesterol, isang balanced approach tulad ng isang buong itlog at dagdag na egg white ay maaaring maging pinakamainam, suporta sa muscles nang hindi sobra sa kolesterol. Pwede bang makatulong ang itlog sa muscle recovery pagkatapos ng physical activity o physiotherapy? Oo naman. Ang itlog ay itinuturing na complete protein. Ibig sabihin, naglalaman ito ng lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan para sa muscle repair at recovery. Kung ikaw ay naglalakad, nag-stretching o sumasailalim sa physiotherapy para maibsan ang paninigas o kahinaan, ang itlog ay nagbibigay ng mga building blocks na kailangan ng muscles para gumaling, lumakas at maiwasan ang pulikat. Paano nakakatulong ang itlog sa mga matatanda na nakakaranas din ng pagkapagod o balance issues? Ang pagkapagod at mahinang balance ay kadalasang nagmumula sa muscle weakness, mababang energy metabolism o kakulangan sa bitamina. Ang itlog ay nagbibigay ng malinis at efficient na energy source na may protina, B12 at bitamina D na tumutulong mag-stabilize ng energy levels at suportahan ang coordination. Kapag isinama sa mga pagkain tulad ng yogurt o spinach, ito ay nagiging nutrient-dense na almusal na nagpapalakas sa muscles at nervous system. Ano ang pinakamalusog na paraan para ihanda at kainin ng mga matatanda ang itlog? Stick sa malumanad na paraan ng pagluluto tulad ng boiled, poached o lightly scrambled gamit ang kaunting olive oil. Iwasan ang pagprito sa butter o pagpartner sa high-sodium na karne tulad ng bacon o sausage. Maganda rin itong ipares sa mga pagkaing nakakatulong laban sa pulikat tulad ng spinach, magnesium, kamote, potassium o whole grain toast, fiber at B vitamins. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kung mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos.
Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, spinach. Bakit nangingibabaw ang spinach sa ibang leafy greens pagdating sa pag-iwas sa pulikat ng mga matatanda? Hindi lang ito pang base ng salad, isa itong nutrient powerhouse na puno ng magnesium. Pero hindi lang yon, may bonus pa ito. Natural nitrates na tumutulong magpa-improve ng blood flow lalo na sa mga binti at paa kung saan madalas sumalakbo ang pulikat sa gabi. Paano nakakatulong ang nitrates sa spinach para mabawasan ang pulikat? Ang nitrates ay compounds na nagiging nitric oxide sa katawan, isang molecule na nagpapaluwag sa mga blood vessel at nagpapabilis ng circulation. Mas magandang circulation ay nangangahulugan mas maraming oxygen at nutrients ang nakakarating sa mga kalamnan na pumipigil sa spasms, nagpapabawas ng pagod at nagpapabilis ng muscle recovery, lalo na mahalaga para sa mga matatandang mabagal ang daloy ng dugo. Maraming matatanda ang sensitibo sa digestion. Dapat ba nilang kainin ang spinach ng hilaw o luto? Pwede ang hilaw na spinach sa maliliit na dami, pero ang pagluluto nito ay nakakabawas sa oxalates, mga natural compounds na nakakasagabal sa pagsipsip ng calcium at magnesium. Ang pag-steam o pag-saute ng spinach ay nagpapataas pa ng bioavailability ng mga mineral na ito. Mainam para masulit ang cramp-fighting power ng gulay. Pwede bang makatulong ang spinach sa mga pulikat sa gabi? Oo, eto ang dahilan. Ang magnesium ay sumusuporta sa muscle relaxation at balanse ng nervous system na parehong mahalaga para sa mahimbing na tulog. Ang magnesium-rich na hapunan o spinach-based na merienda sa gabi ay makakatulong magpakalma ng mga kalamnan at mabawasan ang tsansa ng pulikat habang natutulog. Maganda ba ang spinach para sa mga matatandang nag-iingat sa sodium? Oo naman, natural na mababa sa sodium at mataas sa potassium ang spinach, kaya nakakatulong ito sa electrolyte balance nang hindi nagtataas ng blood pressure. Para sa mga matatandang dapat mag-ingat sa asin, perpektong mineral mix ang spinach para sa heart health at muscle stability. Ano ang pinakamabisang paraan para isama ang spinach sa diet ng mga matatanda? Napaka-versatile ng spinach. Pwedeng i-blend sa soups, omelets, smoothies o isaute bilang side dish. Ang pagsama nito sa mga pagkaing mayaman sa vitamin C tulad ng bell peppers o kaunting lemon juice ay nakakatulong pa sa pagsipsip ng iron, dagdag puntos para sa energy at blood health. Paano nagko-complement ang spinach sa benepisyo ng saging at abokado? Hindi tulad ng saging, mas mataas sa potassium at abokado mayaman sa healthy fats, ang spinach ay nakatuon sa magnesium at nitrates na nagpapabilis ng circulation. Magkakasama, bumubuo sila ng well-rounded trio. Saging equals mabilis ang potassium. Abokado equals anti-inflammatory support plus fat-soluble nutrients. Spinach equals magnesium at circulation boost. Parang bumubuo ka ng iyong sariling anti-cramp dream team. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging lakas. Pang-anim, kamote o sweet potato. Ang kamote ay isang bihirang hiya sa nutrisyon. Nag-aalok ito ng 3 mineral na laban sa pamimintig, potassium, magnesium at calcium, na nasa isang masarap at mayamang fiber na pagkain. Ang balansing ito ay ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa mga nakatanda na kailalang natural na punan ang electrolytes nang hindi umaasa sa supplements o mga sobrang processed na pagkain. Isipin ang kamote bilang multivitamin ng kalikasan, inihaw, nilupak o prinito. Paghahambing ng potassium content ng kamote at saging. Nakakagulat, kadalasan, pantay o higit pa ang potassium ng kamote kaysa sa saging. Depende sa laki at paraan ng paghahamba. Ang isang medium-size na kamote ay maaaring maglaman ng higit sa 500 mg ng potassium. Dagdag pa, ang kamote ay may mas mabadal na digestion na carbohydrates na tumutulong panatilihing stable ang blood sugar levels. Mahalaga para sa mga nakatanda, lalo na ang may diabetes. Nakakatulong ba ang kamote sa pagbabawas ng pamamaga na maaaring magdulo o magpalala ng pamimintig?
Oo, ang kamote ay mayaman sa antioxidants tulad ng beta-carotene at vitamin C na tumutulong bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa mga kalamnan at kasukasuan. Lalo itong kapakipakinabay para sa mga nakatanda na nakakaranas ng pamimintig kasabay ng arthritis, paninigas o sakit ng kalamnan dahil sa edad. Kaya habang ang magnesium ay nagpapakalma sa kalamnan, ang mga antioxidant na ito ay nagpapakalma sa pamamaga sa likod ng mga eksena. Kailan ang pinakamagandang oras para isama ang kamote sa meal plan para sa suporta sa kalamnan? Ang kamote ay napaka-versatile at maaaring kainin sa anumang oras ng araw. Lalo itong kapakipakinabang sa hapunan kung saan ang complex carbs at mineral nito ay maaaring makatulong bawasan ang pamimintig sa gabi at suportahan ang mas mahimbing na tulog. Ang paghalo nito sa protina tulad ng itlog o isda ay maaaring maging isang kompletong pagkain laban sa pamimintig. May partikular ba na paraan ng pagluluto para mapanatili ang mga anti-cramp nutrients nito? Oo, ang pag-iihaw o pag-steam ng kamote ay nakakatulong mapanatili ang pinakamaraming nutrients, lalo na ang potassium at vitamin C. Ang pagpapakulo ay maaaring magdulot ng pagkalagas ng ilang mineral sa tubig, kaya kung pakukuluan mo ito, isipin ang paggamit ng tubig sa mga sopas o nilagang ulam. Para sa dagdag na anti-cramp power, budburan ang lutong kamote ng kaunting cinnamon at isang kutsarang Greek yogurt, isang perpektong kombinasyon ng potassium, calcium at protina. Pang-7, salmon at sardinas. Puno ng omega-3 fatty acids ang salmon at sardinas na nakakabawas ng pamamaga sa muscles at joints, isang sanhi ng chronic cramping at paninigas. Mayaman din sila sa vitamin D at calcium na mahalaga para sa muscle at nerve function, lalo na sa mga nakatatanda. Paano partikular na nakakatulong ang omega-3 sa pulikat sa binti? Binabawasan nito ang mga inflammatory compounds na nakakairita sa nerves at nagpapastiff ng muscles. Para sa mga senior na may pulikat at kasabay na joint pain, arthritis o pananakit ng muscles, ang omega-3 ay doble ang tulong, nakakapagpahupa ng pamamaga at nakakabawas ng discomfort na pumipigil sa paggalaw. Bakit partikular na nakakatulong ang sardinas sa mga senior na kulang sa calcium? Ang sardinas, lalo na kapag kinain kasama ng malambot na buto nito, ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng calcium. Mahalaga ito dahil ang calcium ay gumaganap kasama ng magnesium at potassium para sa maayos na muscle contraction. Kapag kulang sa calcium, nagkakamali ang nerve signals at nagkakapulikat. Para sa mga senior na hindi hiyang sa dairy, ang sardinas ay alternatibong pampalakas ng buto at pampahupa ng pulikat sa ilang subo lang. Ano ang papel ng vitamin D sa pag-iwas sa pulikat at paano ito naitutulong ng mga isdang ito? Tumutulong ang vitamin D sa pag-absorb ng calcium at mahalaga sa muscle function at nerve transmission. Karaniwan ang kakulangan sa vitamin D sa mga matanda at ito ay naiugnay sa muscle weakness at pulikat. Ang fatty fish tulad ng salmon at sardinas ay kakaunting natural na pagkain na mayaman sa vitamin D, kaya mahalaga ito para sa mga senior na kaunti lang ang exposure sa araw. Nakakatulong ba ang mga isdang ito sa pulikat sa araw at gabi? Oo, ang anti-inflammatory effect ng omega-3 kasama ng calcium at vitamin D ay nagbibigay ng all-day relief. Whether may pulikat habang nag-eehersisyo o habang natutulog, ang mga nutrients na ito ay patuloy na nagpapanatili ng muscles na kalmado, balansado at well-nourished. Gaano kadalas dapat kumain ng salmon o sardinas ang mga senior? 2 servings kada linggo. Pwedeng isang grilled salmon fillet o isang lata ng sardinas sa whole grain toast o salad. Kung mahirap makakuha ng sariwang isda, ang frozen o canned sa tubig o olive oil ay parehas lang ang epekto. Paano kung ayaw sa isda, may alternatibo ba? Para sa mga ayaw sa isda, ang fish oil supplements ay may omega-3 benefits pero wala itong calcium at vitamin D na natural sa sardinas. Pwede rin ang algae-based omega-3 pero kailangang isabay sa calcium-rich foods tulad ng leafy greens o fortified plant milks para makuha ang parehong benepisyo. Pang-8, yogurt. Ang yogurt ay hindi lamang masarap kundi mayaman din sa calcium. Madali itong tunawin kaya mainam para sa mga matatanda na hindi sapat ang calcium mula sa gulay o isda.
Paano nagkakaiba ang yogurt sa ibang calcium sources tulad ng sardinas o leafy greens? Hindi tulad ng sardinas, ang yogurt ay mas magaan at versatile, pwedeng pang-almusal, merienda o base ng smoothie. Kung ikumpara sa gulay, mas concentrated at madaling maabsorb ang calcium nito. Bonus pa, maraming yogurt ang may vitamin D na nagpapahusay sa calcium absorption, isang natural na synergy sa bawat kutsara. May iba pa bang benepisyo ang yogurt bukod sa pag-iwas sa pulikat? Oo, ang yogurt, lalo na ang Greek yogurt, ay mayaman sa protein na tumutulong sa pag-repair ng muscle fibers at pagpapanatili ng lakas, mahalaga para sa mga nakatatanda. Dagdag pa, puno ito ng probiotics, good bacteria na nagpapabuti sa gut health na nakakatulong sa mas maayos na nutrient absorption kasama ang minerals tulad ng magnesium at potassium na pumipigil sa pulikat. Mas maganda ba ang Greek yogurt kesa regular yogurt para sa mga senior? Oo, ang Greek yogurt ay halos doble ang protein, mas konting asukal at mas maraming potassium. Mas makapal at creamy rin ito kaya mas nakakabusog. Pwede itong isabay sa mga cramp-fighting toppings tulad ng nuts, seeds at berries. Pwede pa rin bang kumain ng yogurt ang mga lactose intolerant? Maraming lactose intolerant ang nakakain pa rin ng Greek yogurt o lactose-free yogurts dahil mas mababa ang lactose content nito at mas madaling tunawin. May mga plant-based yogurts din gawa sa almond, coconut o soy milk na fortified sa calcium at vitamin D para sa parehong benepisyo. Paano nakakatulong ang yogurt sa pulikat sa gabi? Direktang nakakapagpahupa ng muscle excitability ang calcium, lalo na sa oras ng pahinga. Ang maliit na serving ng yogurt sa gabi pwedeng may toppings na mayaman sa magnesium tulad ng buto ng kalabasa o almonds ay nakakatulong para relax ang muscles at nervous system para mas madaling matulog at maiwasan ang pulikat buong gabi. Pangsiyam, mga buto ng kalabasa. Paano nakakatulong ang maliit na buto ng kalabasa laban sa pulikat? Huwag maliitin ang kanilang liit. Ang mga buto ng kalabasa o pepitas ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng magnesium. Ang isang maliit na dakot, mga 1 ounce, ay nagbibigay ng halos 40% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium, kaya isa ito sa pinakamabisang panglaban sa pulikat na pwedeng merienda. Bakit partikular na nakakatulong ang magnesium mula sa buto ng kalabasa para sa mga nakatanda? Nagbibigay ang mga ito ng madaling tunawin at plant-based na magnesium na tumutulong sa pag-regulate ng nerve signals at muscle contractions, lalo na sa mga binti. Pwede rin bang makatulong ang buto ng kalabasa sa pagtulog at pag-iwasan sa pulikat? Oo, nakakagulat. Bukod sa magnesium, naglalaman ang mga ito ng tryptophan, isang amino acid na nagpapataas ng serotonin at melatonin na mahalaga para sa mas magandang tulog. Kaya inaabot ng pulikat sa gabi o nahihirapang makatulog muli pagkatapos. Mas maganda ba ang buto ng kalabasa kesa sa magnesium supplements? Mas madaling maabsorb ng katawan ang magnesium mula sa pagkain tulad ng sa buto ng kalabasa at may kasama pang ibang nutrients tulad ng zinc, healthy fats at antioxidants. Bagamat nakakatulong ang supplements sa ilang kaso, ang buto ng kalabasa ay natural at balanseng paraan para mapataas ang magnesium levels nang hindi sumobra. Ano ang pinakamabisang paraan para kumain ng buto ng kalabasa? Pumili ng unsalted, dry roasted o hilaw na buto. Pwedeng isabog sa oatmeal, yogurt o salad o i-blend sa smoothie. Pwede ring itong merienda bago matulog. Isang kutsarita bago humiga ay makakatulong para maiwasan ang pulikat at mapalalim ang tulog. Nakakatulong ba ito sa mga may restless legs o pakiramdam na naninikip ang mga ugat? Oo, bukod sa muscles, ang magnesium ay nakakatulong sa nerve health kaya mabisa ito para sa restless leg syndrome, pangingingi o pakiramdam na parang tinutusok-tusok. Dahil din sa anti-inflammatory fats nito, nakakabawas ito ng iritasyon mula sa mild nerve issues. Paano nagkakasundo ang buto ng kalabasa sa mga napag-usapan ng pagkain, saging, avocado at spinach?
May kanya-kanya silang lakas. Ang buto ng kalabasa ay may concentrated magnesium, zinc at tryptophan, nutrients na walang masyado sa iba. Isipin mo na parang night shift worker sila sa iyong anti-cramp team, tahimik na nagpapanatili ng kalmado habang natutulog ka. Pang-10, almendras o almond. Ano ang nagtatangi sa almendras kumpara sa ibang magnesium-rich na pagkain tulad ng spinach o buto? Hindi tulad ng mga gulay o buto ng kalabasa, ang almendras ay nagdadala ng balancing nutrient profile. Bukod sa magnesium, naglalaman ito ng vitamin E, healthy monounsaturated fats, plant-based protein at kaunting calcium na lahat ay sumusuporta sa muscle recovery, nagbabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng sirkulasyon. Madali ring itong iimbak, kaya perpekto para sa mga busy na nakatatanda na nangangailangan ng simple, malusog na opsyon. Paano nakakatulong ang vitamin E sa kalusugan ng binti at kalamnan? Ang vitamin E ay isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga muscle cells mula sa oxidative damage. Lalo na mahalaga para sa mga kalamnan na mas madaling kapitan ng pamamaga at pagkapagod. Tumutulong din ito sa malusog na sirkulasyon na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at nutrients sa mga kalamnan at pagbabawas ng panganib ng spasms at pamimintig. Maaari bang makatulong ang almendras sa pamimintig sa araw at gabi? Oo, ang almendras ay nagbibigay ng steady, slow-digesting energy at mga mineral na tumutulong i-regulate ang muscle function sa buong araw. Ang isang maliit na dakot bilang merienda sa hapon ay maaaring makatulong pigilan ang pamimintig na dulot ng aktibidad. Samantala, ang ilang almendras bago matulog, kasama ng yogurt o prutas, ay maaaring makatulong sa relaxation ng kalamnan sa gabi, lalo na sa mga madalas magkaroon ng pamimintig sa binti sa gabi. Epektibo ba ang roasted almonds tulad ng raw almonds para pigilan ang pamimintig? Parehong may benepisyo. Ang raw o dry roasted, unsalted na almendras ay nagpapanatili ng karamihan sa nutrients nito at perpekto para sa kalusugan ng puso at pag-iwas sa pamimintig. Gayunpaman, ang salted o oil-roasted na varieties ay maaaring magdagdag ng sobrang sodium o unhealthy fats na maaaring makabawas sa benepisyo lalo na sa mga nakatatanda na may high blood pressure. Mas simple, mas mabuti. Ilang almendras ang dapat kainin ng isang nakatatanda para makuha ang benepisyo ng hindi sumusobra. Ang isang maliit na dakot, mga 10 to 15 almonds bawat araw, ay sapat para makapagbigay ng significant magnesium at healthy fat boost nang walang sobrang calories. Para sa mga nakatatanda na nag-aalala sa portion control, subukang i-portion ng almendras sa mga snack-sized na bag o idagdag ito sa smoothies, salads o oatmeal. Pangwakas na kaisipan. Narating mo na ang buong listahan. 10 malalakas at masustansyang pagkain kayang labanan ang pamimintig ng binti. Pero higit pa ito sa simpleng listahan. Isa itong gabay, isang natural na lunas na talagang malapit sa ating kulturang Pilipino. Isipin mo ito, habang kumakain ka ng saging sa almusal, kamote sa merienda o itlog at yogurt tuwing agahan, hindi mo lang pinapasarap ang iyong araw, kundi aktibo mong inaalagaan ang iyong kalusugan. Sa kulturang Pinoy, likas sa atin ang pagkain ng sariwa at masustansya. Kaya't kung may pamimintig kang nararanasan, maaaring ito na ang paraan ng katawan mo para sabihing may kulang. Baka dehydrated ka, may kakulangan sa minerals o may mahinang sirkulasyon. Ang mga pagkaing ito ay hindi mahirap hanapin. Mula sa abokado ng Batangas, spinach sa palengke, sardinas sa lata, hanggang sa tubig ng niyog na mabibili kahit sa kanto, lahat ito abot kamay mo. Walang kailangang mamahaling supplements o gamot. Ito ay tunay na pagkain para sa tunay na ginhawa. Paano ito gumagana? Saging at kamote, potassium para sa muscle health. Abokado at almendras, magnesium at healthy fats na pampakalma sa ugat. Salmon at sardinas, omega-3s at calcium para sa muscle recovery. Yogurt at itlog, vitamin B12 at protina na pampalakas ng nerves. Tubig ng niyog, natural hydration at electrolyte support.
Kaya kaibigan, kung gusto mong tuloy-tuloy na gumanda ang iyong pakiramdam, simulan sa kusina. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa iba. Ang iyong suporta ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon para gumawa ng mas maraming makabuluhang content. Kumain ng wasto, mabuhay ng masaya!